Sa pagkakataon po na ito ay ihanda naman po natin ang atin pong puso't isipan sa pakikinig ng salita ng Panginoon na dadalhin po sa atin ni Brother Jomar Aspa. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Kuya Jomar. Praise the Lord. Palakpakan pa po muli natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sige po, bago po ako patuloy na dumako sa ating teaching message, actually ito yung first time kong muli na a-attend ng overnight prayer meeting po natin, Pero naalala ko po dati, matagal na pong siguro 5 years, college pa kasi ako noon, na meron po tayong overnight prayer meeting dati sa Santa Clara, bahay nila Nanay Helen po, Yan. So, malapit po kala Nanay Luisa sa St. Clair. Tapos naalala ko, nung college ako, meron kaming prom, yung mga acquaintance party, yan, ganyan. Tapos, meron tayong overnight prayer meeting. Tara, attend tayo. Umattend kami mga klase ko. Yung mga klase ko, mga naka-gown pa. Mga naka-gown pa yung mga yon. A-attend ng overnight prayer meeting kasi galing nga ng prom. So, uwi sila ng madaling araw. Mga mga naka bonggang-bongga, mga taga-patag pa nakatira, ganyan. Sabi ko, grabe, nakaka-miss yung mga overnight prayer meeting kasi talagang pag sinabing overnight prayer meeting, alam mo na merong pangungusap ang Diyos eh. Ito yung sakripisyo mo eh. Ito yung bigay mo kay Lord eh. Ito yung expectation mo. Ito yung puso mo. Imposibleng hindi ka tugunin ng Diyos sa mga hinihingi mo or sa mga bagay na gusto mong ibigay, hinihingi mo sa Panginoon or expectation mo. Amen po ba? So yun, gusto ko lang pong i-share yung mga overnight prayer meeting experience ko noon bago po tayo dumako sa ating pag-aaral. Ayan. So praise God po, manalangin po muna tayong lahat. Dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa gabing ito na binigay niyo po sa amin upang patuloy na magsaliksik ng pag-aaral ngayong gabing ito. Dakilang Diyos, bigyan mo po ako ng lakas, bigyan mo po ako ng karunungan upang magamit mo po ako, Panginoon, para ipahayag ang iyong mensahe sa buhay ng bawat isa ngayong gabing ito. Patnubayan mo kami, Banal na Espiritu Santo. Ikaw po ang patuloy na sumaliksik sa aming mga puso't isipan at sa kung ano man ang nais mong ibaba sa buhay ng bawat isa, Lord. Mangusap ka ng lubusan sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Hindi lamang po sa mga tao na umattend po rito sa ating church sa JIL Santa Maria, maging ang mga kapatid po namin, Lord, na nakikinig sa Facebook Live and even sa YouTube, Panginoon, na willing, Lord, ang puso na makaniig ka, malaman ang mensahe mo sa gabing ito. Salamat, O Diyos, pinupuri ka namin. Ito ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan ay pinamagatang A Journey of Hunger. A Journey of Hunger. Okay? So gutom. Okay? Isang paglalakbay na patungkol sa pagkagutom. At alam nating ito'y spiritual na pagkagutom. Amen po ba? Amen po. At habang binabasa ko po yung title na ito, naalala ko po yung isang pagkatao ng ating Panginoong Yesus. Tinatawag po siyang Bread of Life. Amen po ba? Ang ating Panginoong Yesus ay tinatawag din po na Bread of Life. Marami siyang pangalan. Di po ba? He is the Alpha and Omega. Siya din po ang dakilang manggagamot, the God who provides. Marami po siyang pagkatawag. Pero isa po sa mga magandang pagkakatangian ng Panginoong Yesus na naaalala ko po, siya po yung Bread of Life. Dahil tayo bilang mga mananampalataya, kailangan din po talaga nating ipid yung ating spiritual life. Hindi siya lalago ng automatic lang. Hindi siya lalago ng sa sarili lang natin na kusa. Kailangan meron tayong gawin sa ating mga buhay para lumago tayo sa ating pananampalataya. At ito po ay intentional na ginagawa. Amen po ba? Intentional ang paglago. Kaya kailangan maging intentional din po tayo sa mga bagay na ating ginagawa. So, Jesus is the bread of life.
knowing that in Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang daw po sa tinapay nabubuhay ang tao, maging sa salita ng Diyos or sa mga salita na namumutawi sa bibig ng ating Diyos. So ibig sabihin, bilang isang tao, bilang isang mananampalataya, tayo bilang Kristiyano ay dapat nabubuhay na may daladalang salita ng ating Panginoon. At gaya nga po ng sinabi ko, Jesus as the bread of life, mas naintindihan ko po siya nung umattend po ako ng concert po ng Planet Shakers nung nakaraang taon lang po yata, yun, tama po, 2023. Tapos yung drummer po nila, nagulat ako, siya yung nag-preach. Sabi ko, wow, yung drummer nag-preach. Sabi ko, kala ko may another pastor sila na magpipreach bukod sa mga tumutugtog. Yung pala, yung isa sa mga tumutugtog, siya po yung nag-preach. Ang pinreach niya, yung about Jesus as the bread of life. Bakit na nga daw ba bread of life yung pangalan ng ating Panginoong Yesus? Then bigla siya nagbigay ng example na sa bawat bansa, meron tayong tinatawag ng mga iba't ibang tinapay. Merong French bread, merong mga Spanish bread, at dito naman daw po sa Pilipinas, isa sa mga common na tinapay natin ay yun, kala ko may sasabing monay eh. Pandesal. Ayan. So sa Pilipinas, pandesal naman daw po yung tinapay. So why Jesus is the bread of life? Sa madaling salita daw po, because bread is available for everyone. Amen? Ang isang tinapay ay hindi siya exclusive sa mga mayayaman. Amen? Ang isang tinapay daw po ay available para sa lahat ng race. Amen? Na hindi lang siya sa mga Hudyo. Ang Panginoong Yesus ay hindi lang para sa mga Hudyo, sa mga Israelita, kundi sa pangkabuuan. At ang ina-offer daw po niya na bread of life ay para po sa lahat ng tao sa mundong ito. At including po, lalong-lalo na tayong mga mananampalataya ng ating Panginoon. So ngayon po, kagaya po ng ating pag-uusapan, it is hunger. Pagkagutom. Sabi po sa Luke chapter 6 verse 21, "Blessed are you who hunger now, for you will be satisfied." Amen. Gutom po ba tayo ngayon? Yan ang tanong sa ating puso. Lord, nagugutom ba ako ngayon sa'yo? Or parang, ano na lang ako? I'm just existing. Nabubuhay na lang ako na parang naglilingkod ako na hindi ko na alam yung ginagawa ko. Na nandito na lang ako kasi ito na yung naging routine ng buhay ko. Or let's evaluate ourselves. Ano na yung sitwasyon ko sa harapan mo ngayon? Kamusta na ba yung lalim ng pananampalataya ko sa iyo? Kamusta na ba yung devotion ko sa iyo, Panginoon? Kamusta na ba yung uhaw ko pagdating sa mga bagay na patungkol sa iyo? Dahil ang sabi ng Panginoon, you are blessed according to your hunger. Kung nagugutom ka, ikaw ay masasatisfied. Pinagpala ang mga taong nagugutom dahil sila ay masasatisfied. Ganun po ang salita ng Diyos. You will be filled according to your pail na dinala. Kung ang dinala mong timba ay maliit lang, mapupuno yan, pero maliit lang. Pero kung ang dala mong timba, ang expectation mo sa Panginoon, drum-drum yung dala-dala mo, Lord, punuin mo ko. Ibang usapan po yun. Amen? So ganun po, ang Lord nagmumove siya individually kung paano po tayo humihingi ng expectation sa ating Panginoon. Sabi mo rito, as leaders in the body of Christ, it can be tempting to coast. Coast in ministry accolades, coast on church growth methods, coast on attendance, on status, best-selling books, on a thriving congregation. So when we say coast, di po ba sa dagat meron tayong coast? Yung pagitan po ng tubig tsaka ng lupa. Yun po yung tinatawag nating coast. Or other terms po siguro ay shore. Amen? So yung tubig na yon, di po ba, pag sinabi po kasing coast, lupa yon, malapit sa tubig. Sa madaling salita, kailangan bilang isang tao, doon ka sa tubig. Amen? Nakasakay ka sa bangka, hindi ka naglalakba, hindi ka sasakay ng bangka na nandun ka lang sa coast. Sasakay ka ng bangka kasi pupunta ka doon sa
sa kalaliman or sabihin nating kalagitnaan ng karagatan. So what does it mean by coast? Coasting basically says that complacency is prepared over increased kingdom demonstration. Per short, complacent na tayo pag sinabing coasting. May mga punto ng pananampalataya natin na parang complacent na lang tayo. Wala na yung uhaw, wala na yung gutom, o parang we're just existing sa ating Panginoon. Wala na tayong ginagawa para mas mapalalim natin yung pananampalataya natin. So yun po yung sinasabi po nating coasting. Amen? Yun po yung sinasabi nating coasting. Minsan sa buhay natin, there's a season po kasi, no? May mga season that we are so on fire. Pero pag nakakalimutan po nating langisan yung ating apoy, magugulat po tayo, unti-unti po yung humihina. Amen? Na para makikita natin yung sarili natin, tinatamad na tayong manalangin, tinatamad na tayong mag-aral ng salita ng Diyos, a-attend tayo ng service, parang walang revelation ng Lord. Di po ba? Parang ang hirap noon. Kaya kailangan, aware po tayo sa mga nangyayari sa buhay natin. Dapat aware po tayo, Lord, teka, kamusta na ba ako sa harapan mo? Kamusta na ba yung relasyon ko sa iyo? Ngayong gabi, we will evaluate ourselves. Lord, kamusta na ba ako sa iyo ngayon? Kamusta na yung uhaw ko noon? Kamusta yung uhaw ko ngayon? Kung ikukumpara. Amen? So, that's it. That's coast po. So, hunger, your doorway into another dimension. So ngayon, ito yung sitwasyon ng ating spirituality, no? Ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Sa madaling salita, yung hunger daw po, yung gutom na meron po tayo, yun yung magbubukas sa another dimension, sa another level of faith, level of maturity, another level of knowing God, another level of intimacy with our Lord. Yung uhaw po. Dahil alam naman po natin, kahit man itong si Pablo, ang nais niya, I want to know more about you, Lord. Mas gusto kitang makilala. Knowing that's Pablo po, no? Si Pablo po yun. Na tayo bilang mga tao, kahit sabihin nating dekada ka ng mananampalataya ng ating Panginoon, buong buhay mula pagkabata mo, mananampalataya ka ng ating Panginoon, alam ko, hanggang ngayon, nauuhaw pa din po tayo sa ating Panginoon. Amen? Walang hanggang pagkalalim ang gusto po nating pagkakilala sa ating Panginoon. Hindi po yun natatapos. Kahit nabasa na natin ang salita ng Diyos ng 3-5 beses, paikot-ikot, alam natin ang puso natin, Lord, I want to know you more. Amen? Amen po. So ngayon po, ang pag-aaralan po natin, sabi rito, the catalyst of crisis. Crisis has historically led so many to cry out for more of God. Opo, meron po tayong tinatawag na spiritual discipline. Fasting, prayer, word of God. Yun ay mga bagay na sabi nga nila, basic daw po. Pero minsan, nakakalimutan ng mga Kristiyano. Kaya nga dapat pagka worker ka, nagde-devotion ka. Kasi nga, bilang isang worker or bilang isang mananampalataya na lang po ng ating Panginoon, hindi po worker. Kailangan po talaga natin ang salita ng ating Diyos. Kailangan po talaga natin na meron tayong bit-bit na sword of spirit, which is also known as the Word of God. Amen? So yung mga spiritual discipline, dapat dala-dala na po natin lagi yan. Dapat habit na daw po natin yan. Pero more than that, syempre yung spiritual discipline, magpapalalim sa atin yan sa ating Panginoon. Pero yun nga, bukod po doon, meron pa pong ibang paraan na nagagamit ang Diyos para palalimin tayo, which is the crisis. Kaya nga sabi rito, historically led so many to cry out for more of God. Amen? Isang storya lang po, and we know about David, King David, di po ba? The man after God's own heart. Sabi ko, Lord, paano ba siya naging man after God's own heart? Pero yung prophecy po ni Samuel, hindi pa man po siya nalalangisan, kinakausap pa lang po niya si Saul na nagkasala sa Diyos.
Sabi niya, ipagpapalit ka. Pagpapalit kita sa hari, ibang hari ang papalit sa iyo. Yung tao na the man after God's own heart. Prophecy na po yun, ha? Wala pa pong ginagawa si David noon, shepherd pa lang po siya. Siguro habang nagsishepherd siya ng mga pastol, panay ang pagpupuri at pagsamba niya sa Panginoon doon, no? Na every time na may problema siya, talagang lagi siyang nakakonsulta sa ating Panginoon. Pero the crisis happened to David. At yung crisis din naman na yon, kasalanan nino? Kasalanan din niya. Di po ba? Nagkasala siya nung time na nagkaroon siya ng pakikiapid kay Bathsheba. Tapos indirectly, pinapatay niya tong si Urias po ba? Yung asawa nitong si Bathsheba. Pinapatay niya yon. At yun yung kasalanan niya. Siyempre, meron pong consequence ang kasalanan. Pero that crisis led David to cry out for more of God. Amen? Hindi yun yung naging dahilan para mapalayo siya sa Panginoon. Yun yung naging dahilan para mas lumalim po ang kanyang pananampalataya sa ating Diyos. Mas lalo po siyang mauhaw sa ating Diyos. Yun po yung sitwasyon po niya. Amen? After nung pagkakasala niya na tinago niya ng ilang taon, pinakita sa kanya ni Prophet Nathan. Then after that, yung mga anak niya, kung ano yung kasalanan niya, yun yung ginawa. Yung panganay niya, ni-rape yung isang anak niya na kapatid ni Absalom. Si Absalom, pinatay yung kapatid niya. At itong si Absalom na gumawa ng kasalanan, marami pa siyang ibang ginawa. Like yung mga concubines ng tatay niya, inasawa niya. Amen? Bumabalik kay David yung nagawa niyang kasalanan. Yung sexual sin niya kay Bathsheba, naalala niya siguro yun nung ni-rape yun ng panganay niya. Tapos nung pinatay ni Absalom yung kuya niya, naalala rin siguro ni David yung time na pinatay niya si Urias. Pero hindi po siya nagpatalo sa lalugmok. Alam natin yung nangyari. Nagsisi po si David. Nagsisi siya at nag-move on po siya. At bukod doon, ang pinakamaganda, hindi niya piniling lumayo sa ating Diyos. Hindi po niya pinili na talikuran yung pananampalataya niya. Dahil alam natin, at alam po ng bawat isa sa atin, na kung meron naman tayong tatalikuran, hindi po yun yung pananampalataya natin. Dahil yung pananampalataya po natin, yun yung isang pinakamagandang desisyon na nagawa po natin sa ating buhay. At hindi po natin yung tatalikuran. Amen po ba? Amen po. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Yung crisis po na yon, kasalanan po ni David yon. Pero yung kay Job, di po ba? Yung crisis sa buhay ni Job, kasalanan po ba niya? Hindi po. Pero same what happens to David. Lumalim din po siya sa ating Panginoon. Lumalim yung pananampalataya niya. Nag-level up siya sa kung ano meron siya noon. Job chapter 1 verse 1, di po ba? There's a man in the land of Uz. His name is Job. Ano pong description niya? He is a man who fear God and shun evil. Siya isang tao na may matinding takot sa Diyos at lumalayo sa mga kasamaan. Pinakita niya yung ilan sa mga bagay na yon noong time na yung mga anak niya nagpa-party. Pero despite of that, baka may nagagawang kasalanan yung mga anak ko. Gagawa ako ng offering kay Lord. Lord, baka may nagagawang kasalanan yung mga anak ko. I want to shun evil for them. Amen. Ang daming pagsubok. Wala namang ginawang kasalanan to si Job. Si Job, wala naman siyang ginawang kasalanan, no? Nawalan siya ng mga ari-arian, mga anak. O ba? Yung kanyang katawan ay napuno ng mga sugat. Ketong po ba? Yan. Napuno ng ketong at yung asawa niya, ang sabi ng asawa niya, instead na i-comfort siya, sumpayin mo na kasi yung Diyos mo para mamatay ka na. Yun po ang sabi ng kanyang asawa. We don't know the fate of this woman, pero alam natin na alam niya yung pananampalataya ni Job. And for sure, itong babae na to, meron ding pananampalataya sa Diyos. It just happened na sa dami ng problema,
malamang baka bumigay na yon. Di po ba? Pero ano po ang tugon ni Job? Sabi niya, hindi mo alam ang yung sinasabi. Pagpapahalalang ba tatanggapin natin sa Diyos? Hindi ba tayo magpapasalamat kung bibigyan niya tayo ng mga pagsubok? Di po ba? Kaya nagpumuri at nagsamba pa rin po si Job kahit na ano nangyari sa kanya. And that level up his faith. Lalo siyang lumalim sa Diyos. Dumami yung ari-arian niya. Nagkaroon pa siya ng mga anak. Siguro mga binata't malalaki na yung mga anak niya na nung namatay, no? Pero nagkaroon pa siya ng mga maliliit na anak at humaba pa yung kanyang buhay. Nakita ng Diyos kung paano pa naggumalaw ang Diyos sa kanyang buhay pagkatapos ng nangyari. That's the catalyst of crisis. Ba't tayo nagtataka? Bakit, Lord? Ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Hari ng kataas-taasan. Sa aking puso ay nananahan. Pero bakit ang dami pa rin pagsubok? Ba't tayo nagtataka? Bakit hindi kami exempted sa pagsubok? Bakit may mga pain pa rin kami? May mga failures pa rin kami sa buhay? Bakit kinukulang pa din kami? Alam namin, our God can supply our needs according to His riches and glory through Christ Jesus our Lord. Pinanghahawakan namin yung Philippians 4:19. Bakit wala kaming pambayad ng kuryente ngayon? Di po ba? May mga ganyan tayo. Pero bakit nga ba, Lord, inaalaw nyo pa din na ang mga mananampalataya mo ay mahirapan or dumating sa punto na masaid? Dumating sa punto na mawalan ng mahal sa buhay at masaktan ng kanilang mga puso? It's because through crisis, lalo tayong lumalapit sa ating Diyos. Sabi nga sa Proverbs na po, sabi ng Proverbs, Lord, meron lang po akong hiling sa inyo. Huwag niyo lang po akong sobrang pagyamanin. Kasi pag yumaman ako, baka kalimutan na kita. At pag sobrang hirap ko naman, baka maisumpa kita. Okay na sa akin yung moderate. Yung pinoprovide mo yung araw-araw na pangangailangan ko. Para praising na lang po, ano, yun. Pero it just shows na ang Diyos kikilos sa atin araw-araw. That's why it's daily manna. Hihingi tayo sa Diyos, our daily bread. Ang pagkilos ng Diyos hindi one time lang, kundi araw-araw, oras-oras, minuminuto. Ganun po ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Kailangan natin ang Diyos through that crisis. Hindi po mismo directly nanggagaling sa Diyos ang crisis, alam natin yan. Galing yon sa kaaway. Because the thief comes to steal, to kill, and to destroy. It just happened that God is allowing it para yung what devil meant for evil, God meant it for good. Di po ba? Nagigets po ba natin? Kaya inaalaw niya yung mga pagsubok, yung mga crisis sa buhay natin. Siniship niya yon para mas lumalim tayo sa pananampalataya sa Diyos. Pero nakadepende pa rin daw po yun sa kung paano tayo tutugon sa mga pagsubok. Nakadepende pa rin po yun sa kung paano tayo mananampalataya sa Diyos sa gitna po ng ating mga pagsubok at problema. Doon po nakadepende yun. Kaya nga po, dapat hindi na natin kine-question ng Diyos. Pero yun nga po, no, sabi, malalaman mo ang pananampalataya ng isang tao pag dumaan na siya sa crisis, pag dumaan na siya sa mga pagsubok. Ano yung tugon niya sa gitna ng pagsubok. At isa sa pinakamahirap na pagsubok po ay yung mawalan ka ng mahal sa buhay. Di po ba? Lalo na yung mga magulang mo or kaya yung mga kapatid, yung mga malapit na pamilya. What will happen? Napakahirap nun. I never experienced that na mamatayan ng talagang malapit sa akin. Pero God is so good. Binibigyan pa rin niya ng malakas na pangangatawan ng mga magulang ko at the age of 75, at the age of 67, yung mga nanay at tatay ko, mga sobrang active pa, malalakas pa sa akin. Di po ba? So, praise the Lord for that. At binibigyan pa ako ng chance ng Lord para mas makapiling ko pa po sila. But
I'm still worried, Lord. Salamat po sa mga pagkakataon, bawat taon na binibigay niyo po sa akin sa buhay ng mga magulang ko. But in the end, Lord, alam ko dadating talaga yung punto na mawawalay ako sa kanila. Pero sa mga pagkakataon na to, I want to seize my time with them. Amen. Kaya yung catalyst, di po ba? Crisis threatens the comfortable, demanding those who have been fallen into the lull of comfort to consider their ways. Madating kasi sa punto ng buhay natin, sobrang comfortable na tayo sa buhay natin. Ang daming victorious na nangyari sa buhay natin, ang daming blessing, ang daming mga provision. Minsan nagiging komportable tayo. Minsan, hindi na tayo napapalapit sa Diyos dahil sa sobrang pagiging komportable natin. Kaya sa pamamagitan daw po ng crisis, doon dadating yung punto para malaman natin kung ano ba yung pamamaraan natin sa buhay. Na tayo po ba ay lalapit lang sa Diyos? Lalapit lang sa Diyos pag nangangailangan? Or pagka ba dumadating sa punto na sobrang pinagpapala tayo ng Diyos, nagpapasalamat po ba tayo sa Kanya? So yun po, that's crisis. It threatens the comfortable part of our life. Dumadating kasi, may season kasi ang buhay natin. May time na pinagpapala tayo ng sobra ng Diyos. May time naman na tayo ay nahihirapan. Pero sabi nga po, no, in season or out of season, dapat alam natin kung saan tayo lumulugar. Alam natin yung pananampalataya natin sa Diyos. Di po ba? So, Ephesians chapter 5 verse 14. Awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ will shine on you. Dumadating sa punto ng buhay natin, baka natutulog yung pananampalataya natin. Baka sobrang komportable natin. Then suddenly, magkakaroon pa ng crisis. And please don't get it wrong. That crisis will lead to a good decision kung tayo ba ay magiging mas uhaw or gutom sa pananampalataya sa Diyos. Or it will make our faith fall. Okay? So let's choose. Let's choose God. Let's choose to be still with God pagka tayo ay dumadako po sa crisis. So the visible reality could have been a dry church, not only individual, but also in the entire church. Dumadating po yung ganyang sitwasyon. Where the Holy Spirit became limited to being a theological agent of regeneration, not a dynamic person who released the kingdom of power. Ibig sabihin, masyadong comfortable ang church na ito. The visible reality could have been a powerless people where Christianity simply became a ticket into heaven rather than a dynamic collaboration with God to bring heavenly realities into the earthly realm. Dumadating kasi yung punto na ang mga tao, ang salvation, ginagawa lang pong ticket to heaven. Mananampalataya ako dyan, may buhay na walang hanggan pala eh. Amen? May blessing pala pag lumapit ka kay Lord eh. Meron palang mga rewards of salvation eh. Di po ba? Kaya lumalapit tayo sa Lord. Ginagawang ticket yung Christianity para makapunta sa heaven. Pero it's more than that. There should be a dynamic collaboration with God na hindi lamang tayo para patungkol sa, Lord, gusto ko pumunta sa langit. Hindi lang po tayo patungkol doon. Tayo po ay patungkol sa Lord. Dalhin niyo po yung langit dito. Let there be revival in our towns. Let there be revival in our province. Bring heaven here on earth, Lord. And use us as you bring heaven here on earth. Kasangkapanin mo po kami. Amen po ba? Hindi lang siya basta ticket to heaven, kundi we want to be used by God to let the heaven flow here on earth. Maranasan nila yung presensya ng Lord. Kung paano naranasan natin yung presensya niya. Amen po ba? So we can never allow the visible reality to become our definition of Christianity when the visible reality is in opposition to the biblical reality. Sabi po rito, God will meet you. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, God will meet you.
Not religion, not rules and regulation, not your past prejudices or upbringing. You are being supernaturally set up. Amen. Dumadating sa punto, there will be crisis, yes, but you are supernaturally set up. Sineset up ng Diyos ang lahat ng nangyayari. Alam natin, mahirap intindihin eh. Mahirap intindihin ang galaw ng Diyos. Hindi natin alam yung mangyayari after 2 years, after 3 years, after 5 years ng buhay natin. We don't know. We don't really know. What we only need to do is sa bawat hakbang natin sa buhay natin, we have to trust God. Yun lang po ano. Kaya sabi po sa Luke chapter 24 verse 32, they ask each other, ito po yung time na they meet Jesus, tapos akala nila parang kung sino lang na tao na walang kaalam-alam doon sa nangyari. They don't know si Jesus na pala yung na-encounter nila. Tapos they shared about the resurrection, bakit namatay si Jesus. Then suddenly, ito pa yung sinabi nila, were not our hearts burning within us while He talked with us on the road and opened the scriptures to us? Habang naglalakad, no, nagba-Bible study. Ang galing. Sa bagay, ang haba ng lakaran noon eh. Di ba? Ang haba ng lakaran nila noon. Kaya habang naglalakad sila, nagba-Bible study sila doon eh. Pero yun nga, no, habang nag-aaral sila ng salita ng Panginoon, na-realize sila, kaya pala nung habang inaaral natin yung salita ng Panginoon, ang Mesaya na pala yung kausap natin, kaya pala yung puso natin. We're hopeless. Tandaan nyo, namatay yung akala nila na Messiah. Which is true naman na Messiah, no? Kasi akala nila pag sinabing Messiah, political king. Magiging hari ng mga Hudyo, tagal nilang walang hari eh. Under sila ng Roman Empire. Akala nila ganun. Kaya anong nangyari nung namatay si Jesus, they're all hopeless. Hala, wala na siya. Akala namin siya na yun. Malulungkot sila. Bagsak ang mga pananampalataya ng mga yun sa ating Diyos, sa Diyos ng Israel. Amen? Pero that time, nag-uusap sila, parang na-ignite yung puso nila habang nag-aaral ng salita ng Diyos. They are in the crisis. The entire Israel is in the crisis. Pero that moment, when they experience Jesus, bigla silang nauhaw. Bigla silang nagutom. And they want to know more about God. We need the words that ignite our hearts to relentlessly pursue and experience the more of God. Ito po yung huling talata na iiwanan ko po sa inyo. This is our conclusion po, no? We need words that ignite our hearts to relentlessly pursue and experience the more of God. Kailangan natin ng mga salita na magpapaliyab ng ating mga puso. Maaring dadating sa punto na parang andal ng puso natin. Marahil dahil sa dami ng crisis sa buhay natin, parang ang stagnant na ng sitwasyon ng buhay ko, Lord. Pero you need words. Yung pag-attend po natin ng OPM, malamang hindi yan basta lang. Talagang ginamit ng ating Panginoon yan because we need words that ignite our hearts. Those crises, tandaan natin, ginagamit lang po yan ng Panginoon para mas lalo tayong lumalim sa Kanya. Baka kinukulang lang po tayo sa paglapit sa Kanya, kaya tayo nagdadal, kaya tayo nahihirapan ngayon. That's why we need words to relentlessly pursue and experience the more of God. Yung po ang panalangin natin ngayong gabi. We want to know more about God. We want to be more hungry. Gusto nating patuloy na magutom sa Kanya. Dahil nandito naman po talaga tayo sa church. Our primary goal here in church is to know more about God, to deepen our relationship. Amen? Tayo po tayo lahat. Tayo po ay sumamba muna sa ating Panginoon bago po tayo manalangin sa Kanya. Sige po. Praise. Makamtan ko man lahat ng yaman sa mundo, matupad ko man pangarap at mithi ng puso ko,
Kung ako'y manlalamig sa'yo at malalayo ng husto, ay bigo pa rin, ay hungkag pa rin ang puso ko. Makamtan ko man lahat ng yaman sa mundo. Matupad ko man pangarap at mithin ang puso ko. Kung ako'y manlalamig sa'yo, ay bigo pa rin, ay hungkag pa rin ang puso ko. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon. Panginoong Jesus, ikaw ang yamang hinahangad, ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon. Panginoong Jesus, higit sa yaman ng mundo, higit sa luho at kinang nito, ikaw ang nais ko, ang tanging nais ko, ikaw ang yaman ko, Panginoon. Sa huli pong pagkakataon, ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon. Panginoong Jesus, ang pangarap kong sasapat, Panginoon. Panginoong Jesus, higit sa yaman ng mundo, higit sa yaman ng mundo, higit sa luho at kinang nito, ikaw ang nais ko, ang tanging nais ko, ikaw ang yaman ko, Panginoon. Yes, Lord, kaya ng aming inhabit. Kayo po ang nais namin ngayong gabi, Panginoong Jesus. Ikaw ang nais namin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We welcome you, Holy Spirit, at this night as we continue to worship you in spirit and in truth. Nandito kami para patuloy nakilalanin pa ang aming Diyos na pinananampalatayaan. Nandito kami, Panginoon, para mas lalo pang mahalin ang Diyos na aming sinasamba. Ang Panginoon na patuloy na gumagawa ng mga bagay para sa ikabubuti namin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Let us continue to seek God this night. We all know our hearts. Alam natin ang laman ng ating mga puso. Alam natin yung level ng hunger natin sa harapan ng ating Panginoon. Alam natin yung level ng pagiging komportable natin sa ating pananampalataya. Only you and God knows it. It's between you and your God. And right now, let us pray. Let us continue to talk to God. Let us continue to pray to God. Lord, this is me. Ito yung sitwasyon ko ngayon. Ito po ako ngayon. And wala po akong maitatago. Wala po akong maihaharap sa inyo. This is me, Lord. And my prayer this night, Lord, I just want more of you. I just want more of you, Lord. Mas gusto pa po kitang makilala. Padarangin mo po ako sa apoy. Kung nais mo, let there be crisis in my life.
but I will trust in you. Dahil alam ko, Panginoon, that all things work together for good by them who love God. I know, Lord, dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. Dumaan man ako sa ikailaliman ng dagat, hindi ako malulunod. Dahil merong Diyos na sasama sa akin in my ups and in my down. Thank you. Thank you for that wonderful promise, O God. That you will never leave your people. You will never forsake your people. Those people who choose to have faith in you ay hindi po mapapahiya. Ang mga tao na nag-alay ng buhay para sa iyo, ang mga tao na pinili ka, Panginoon, ay kailanman ay hindi nagkamali ng desisyon, Panginoon. Salamat, O Diyos, for assuring us na kahit anong mangyari sa buhay namin. Thank you, Lord, for assuring us na dumaan man kami sa darang ng apoy, na kahit anong mangyari sa aming mga buhay, hawak mo po kami. At yun lamang po, Panginoon, ay isang magandang pag-asa na aming bibit-bitin ngayong gabing ito. Na meron kaming Diyos na tutulong sa amin sa lahat ng sitwasyon ng aming mga buhay. Merong Diyos na baback up sa amin kahit na anumang krisis ang mangyari sa aming buhay. We just have to be still and know that you are God. Dahil alam namin na pagkatapos ng buhay na ito, you will be exalted among the earth. You will be exalted among the nation. So Lord, let us be still, Lord. And we know that we have God, that we have Jesus in our heart. Lord, I just pray this night, Panginoon, patuloy na pagpalain mo, Panginoon, ng J.L. Santa Maria. Ang mga kapatid ko po, nakasama ko pong nag-attend ng overnight prayer meeting mula po sa online, Lord, and even sa mga nandito sa church, Panginoon. Salamat po. Maraming salamat. Ang iyong pangako ay sapat na at higit pa. Ang iyong presensya ay sapat na para sa amin. Na kahit ano man ang suongin namin, Lord, hindi kami mapapano. Na kahit ano mang pagsubok, patong-patong na pagsubok ang mangyari sa amin, alam namin na merong sasama sa amin. Merong Diyos na papatnubay sa amin. Kaya Panginoon, hayaan mong isurrender po namin sa iyo ang aming mga puso. We are surrendering our hearts to you, my God. Nilalapit namin sa iyo ang aming mga puso. Anumang maling motibo na meron kami, pakihulma po ang aming mga puso. Anumang mga kasalanan na patuloy na namumuhay sa amin, Lord, pakihulma po ang aming mga puso. Anumang mga past regrets, anumang mga pains sa aming mga buhay, pakihubog po ang aming mga puso. Kayo pong patuloy na maging pundasyon ng aming mga buhay. Kayong patuloy na maging Panginoon ng aming mga puso. Dahil alam namin, Panginoon, kung ikaw ang Diyos ng aming mga buhay, wala kaming hindi kayang gawin sa aming mga buhay. Na kahit anong mangyari, kami ay mapupuno ng galak. Kami mapupuno ng kapayapaan sa gitna ng mga bagyo. Kaya Panginoon, hayaan mo sa gabing ito, purihin ka namin. Maibalik namin sa iyo ang lahat ng parangal at pagsamba, Panginoon. Ito po ang aming panalangin ng may pagmamahal. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.